Hello po mga kabanding kaprobinsyana, welcome po sa ating YouTube channel. Mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video po, ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang pagsubok po na aming dinaranas ngayon sa aming pong pag-aalaga ng mga baboy. May dalawa po kasi kaming baboy na ayaw pong kumain. Tumamlay po sila sa pagkain. Dito po yung ating 4 at andito naman po yung ating 5. Yung pong dalawa po ay may sakit. So ito po ay lalagyan po ng harang para po yung dalawa po ay nakabukod at ito pong 3 ay nakabukod. Bali po hahatiin sa gitna o dun sa maliit na portion doon para sa dalawa at malaki-laking portion para po dito sa 3. Kasi po ay may sakit po yung dalawa, may lagnat po at sila po ay tamlay, ayaw kumain. Sila po ay tinurukan na po, padalawang beses na po silang tinurukan para po kumain na. Yun namang isa medyo okay kumain ng konti, yung isa hindi, pero umiinom naman po. So ayan po ang pagsubok pa sa ating mag-aalaga ng baboy. Maraming pong pagsubok ang pag-aalaga at nakakalungkot po kapag po may ganitong sitwasyon. So ayan, hindi po sila mapaliguan kasi po pag niliguan po yung 3, mababasa po yung dalawa. Hindi po pwedeng basain yung dalawa kasi po ay tinurukan po sila. Nilagyan din po sila ng suka para po sa kanilang lagnat. Actually, hindi naman sila lagnat talaga. Tumamlay lang po sa pagkain. Ayan, ito po yung ating ilalagay doon na harang. Division po para po dun sa 3 at dun sa 2. Kasi po yung 2 ay tumamlay po sa pagkain. Ayan, ihaharang natin ito doon sa kanilang kulungan. Hindi po namin alam kung ano po ang naging sanhi. Bakit po biglang tumamlay sa pagkain yung 2 po naming alagang baboy? Sila naman po ay alagang-alaga po namin. Marahil po ay dahil na rin sa pabago-bagong panahon. Minsan po sobrang init ng panahon, minsan naman po bigla pong uulan. Yun po, siguro sa klima na rin po, kaya po sila tumamlay sa pagkain. At dahil po dito ay gagawin po natin lahat ng paraan para po ang ating mga alaga ay gumaling. Ito po ang naisipan namin gawin. Sa pamamagitan po nito ay maihiwalay po natin yung 2 na may sakit doon sa 3. Kailangan lagyan ng pagitan para mahiwalay yung 2 doon sa 3 na masigla. Yan po ang mahirap pagka po kukunti yung kulungan. Wala silang isolation room para pag may nagkasakit pwedeng ihiwalay. Yan po ang gagawin natin ngayon. Lagyan ng division para maliguan, kasi hindi maliguan pag sila'y sama-sama, bawal mabasa yung may sakit. Ayan po, bibigyan natin sila ng Madre de Agua para po sila ay malibang at mailagay ni Papa yung pangharang. Ayan po, nailagay na po ang pagitan. At ayan, ang 2 po ay kumakain po ng Madre de Agua. Praise God po. Hallelujah. Salamat po sa Lord. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. At kumakain na po sila ng Madre de Agua. Ayan, ang 3. Maliliguan na po ang 3 kasi po ay nakahiwalay na ang 2 na bawal mabasa. Ito po kasing 2. Pambenta na po sila ng first week po ng December. So nakakapag-alala po. Pero purihin po ang Panginoon at okay na po. Galing na po itong 2 ito. Tumayo po sila ngayon. Kumain ng Madre de Agua. Ewan ko lang po kung kakain na po sila ng feeds. Oh baby, oh.
Liliguan naman po natin itong tatlo. Hindi po naliguan kasi nga po ay bawal mabasa aring dalawa. Pero nakahiwalay na po. Ayan, pwede na po silang liguan. At yung apat yung sa kabila, o, ang lilinis. Ito ay maaamos. Kasi, ayan, nakain na po sila. May konti na pong feeds. Nalagyan na po ng konting feeds. Ayan, maliliguan na ng ayos ang tatlong nakabukod. Itong isa, medyo marami-rami nang nakain. Yung isa nakahiga na naman. Pero kumain naman siya ng dahon ng Madre de Agua bago humiga. Kasi yung kain ng kain, yung isa talagang humiga na. Pero kumain naman siya ng Madre de Agua. Ito buti, maayos na ang kanyang pagkain. Agawan isa. Agawan sa buta. Nakagawan mo. Hindi kasi sila makakain ng ayos. Itong dalawang mahina. Kasi naaagawan itong tatlo. Nilulusot pa niya yung kanyang ulo dito sa kabila para makuha yung pagkain itong para sa dalawa. Mga kabanding kaprobinsyana, ito po yung gamot na binili namin para po sa aming mga baboy na ayaw kumain. Ito po ay Baytril. Ito po ay i-inject. At dahil hindi pa po kami sanay magturok para po sa aming mga baboy, meron po kaming kasama na magtuturok po nitong gamot na ito para po sa kanila, para po sila po ay kumain na. Mabisa po itong gamot para po sa mga ayaw pong kumain ng mga alagang baboy, bigyan po natin ng Baytril. Hello. Na po. Kasi hindi maliguan. Bawal liguan. No. Ay, baby, bakit? Nakakabawas po ng pag-aalala kapag po nakikita natin po na ang ating mga alaga ay tumatayo at kumikilos, kasi po ay iba po yung pakiramdam po kapag po may alaga ka na may sakit na ganito, hindi mo matatanong kung ano ang kanilang nararamdaman, ano bang masakit sa kanila. Ayun, gusto na nila kumain. Ang ganito na yung kakatawid niya pati ng isa. Hindi mo abot ko Praise God. Praise God, nakatayo at nakain na. Ayan, buti magandang turukan kasi nakain. Hindi abot ko na kawayan. Ay, hindi ka lumusot. Ito. Ngayon, ito. Kaya mo? Kakain na eh. Today po ay patatlong turok po nila ng Baytril. Tig 4 ml po sila. At awa po ng Diyos ay ayan po, kumakain na po sila. Bagamat ko konti, pero ang mahalaga po ay kumakain na po sila ng feeds. Nakakalungkot po ang ganitong sitwasyon kasi po ay ang baba na nga po ng live weight. Tapos po magkakasakit pa po ang ating mga alaga.
ay madadagdagan po yung ating pagkalugi kung hindi po sila gagaling. Dok, tuturo ka nuli bukas? Oo. Pagka diretso ng kain, pwede hindi na. Pwedeng hindi na, pag okay na ang kain, yung balik ano na. Pero parang ano na yun. Kain na yun. Diretso na rin. May gamot naman tayo dyan. Kailangan pa na ikaw ulit. Wasang maga na. Hindi ba yun sobra, overdose? Hindi naman. Kahit pag may sakit, kalimitan talaga dire-diretso ang turok para. Ayan, may awa po ang Diyos ay tuloy-tuloy na po ang kanilang pagsigla sa pagkain dahil next week po ay sila po ay naka-schedule na po. Kukunin na po sila at sila po ay amin ang ibebenta. Ito pong ganitong senaryo ay lagi po naming nararanasan. Every time po na magbebenta po kami ng baboy, bago sumapit yung araw ng pagbebenta po namin, lagi po naming nararanasan na ang aming pong baboy ay lagnatin, tumamlay sa pagkain. Ganito po lagi yung nararanasan namin at praise God po kasi po ay gumagaling naman po ang aming mga alaga at nabebenta naman po sa takdang araw na sila po ay naka-schedule na kukuhanin ng aming mga buyer. Share ko po sa inyo ang patuloy na kondisyon po nitong aming dalawang baboy na ito kung sila po ay patuloy na babalik na po ang sigla sa pagkain at sila po ay mabebenta na din po next week. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming pong munting YouTube channel. At maraming salamat sa iyo, Doc Lito. Isang tawag lang namin sa iyo. Nandito ka para turukan ang aming mga alagang baboy. Ito po yung gamot na itinurok sa kanila. Baytril. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless mga kabanding!